Yung iba, mas makapangyarihan, mas dakila, yung founder nila kaysa kay Kristo. Imagine that. Papayag ka ng ganon? Pare-pareho lang naman ang lahat ng reliyon. Come on! We are not the same. At hindi kayabangan na yun. Ang kayabangan ay pag sinabi mo, pare-pareho lang lahat. Oh, nagulat ka, no? Akala mo, nagpapakumbaba ka pa, no? Kasi nag-a-adjust ka sa iba para walang gulo, para walang usap, para peace-peace lang, para love-love lang. Isa po ba kayo sa mga Kristiyanong nagsasabing, pare-pareho lang naman ang lahat ng relihiyon sa buong mundo? Na ang lahat ng tao ay isang Diyos lang talaga ang sinasamba? Iba-iba lang ng paraan ng pagsamba? Gayun ba? And so we must just regard our faith in Jesus as same prehas lang din, tulad ng iba, pues nagkakamali ka. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagharap ni Pedro at ni Juan sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin ang siyang grupo dati ng mga Hudyo na matataas ang katungkulan. Napakamakapangyarihan ng grupong yan. Makapagpapataw yan kahit kanino na mapatunayang makasalanan ng parusang kamatayan. At yan ang parang inihahain nila kina Pedro at Juan sa ating unang pagbasang napakinggan. Kasi, sang-ayon sa batas, sa Deuteronomy chapter 13, 1 and following, kapag mayroong isang propeta ang gumawa ng himala at nag-introduce ng ibang Diyos, liban sa Diyos na kilala ng bayang Israel, hindi dapat paniwalaan yan at dapat parusahan ng kamatayan yan. Maliwanag na nakagawa before this ng himala sa ngalan ni Jesus, sina Pedro at Juan. Ang tanong ngayon ng Sanhedrin sa kanila, kaninong kapangyarihan nyo ginawa ang bagay na ito? Binebentot na nila kay Pedro at kay Juan ng kamatayan. Kasi oras na sabihin ni Pedro at ni Juan sa pangalan ni Jesus, hindi naman nire-recognize, lalong-lalo na during those times, ng mga Hudyo na Diyos si Jesus. Kaya nga napako sa krus si Jesus. Kapag iyan ang sinabi ni Pedro at ni Juan, alam na this, ang kanilang kahihinatnan, kamatayan. But despite this, sinabi pa rin nila, sa pangalan ni Jesus, ginawa namin o nagawa namin ang himalang yan. They even said, there is no salvation through anyone else, nor is there any name under heaven given to the human race by which everyone should be saved only by the name of Jesus. Because God did not provide any alternative. Imagine that. How powerful that was. And for Peter and John to declare that. Samantalang tayo, wala pa mang diskusyon. Mabilis na tayo agad magsasabi kapag may na-encounter tayo na kaibigan, kumare, na hindi naniniwala kay Kristo, iba ang relihiyon, ang bilis nating mag-isip o magsabi, pareho lang naman. Sa tingin mo, kapareho lang ni Kristo. Yung ibang sinasamba ng ibang mga kapatid natin, sige nga. O may sikat ngayon, kaparehas ba si Kristo noon? Sige nga. Kung si Kristo yon, hindi magtatago yon. Kung pare-pareho na naniniwala ang tao sa buong mundo kay Kristo, di sana lahat tayo Kristiyano. By the way, pag sinabing Kristiyano, hindi lang Katoliko, kasi may mga Kristiyanong hindi Katoliko, basta naniniwala kay Kristo. Okay? Pinsang buo natin yung mga yon. Pwedeng may pagkakaiba tayo sa ibang mga pagka-practice ng reliyonan, pero ang mahalaga, pareho tayong naniniwala kay Kristo at hindi lahat ng tao ganon. Yung iba, ang turing kay Kristo, tao lang. The most, propeta lang. Yung iba, mas makapangyarihan, mas dakila, yung founder nila kaysa kay Kristo. Imagine that. Papayag ka ng ganon? Kasi yun ang ibig sabihin ng pare-pareho lang naman ang lahat ng reliyon. Come on! We are not the same. At hindi kayabangan na yun. Alam nyo kung ano ang kayabangan? Ang kayabangan ay yung kabaligtaran nun. Ang kayabangan ay pag sinabi mo, pare-pareho lang lahat. Yun ang kayabangan. Oh, nagulat ka, no? Akala mo, nagpapakumbaba ka pa, no? Kasi nag-a-adjust ka sa iba para walang gulo, para walang usap, para peace-peace lang, para love-love lang.
Hindi ko naman sinasabing makipag-away tayo. Mahalin pa rin natin sila, ituring natin sila bilang mga kapatid, ipagdasal natin na mahaligtas pa rin sila, irespeto natin ang mga practices, paniniwala nila, yun ang trip nila, mahalin pa rin natin sila. Hindi ko sinasabing makipag-away tayo. Ang ipinagdiriran ko yung madalas yung sinasabi, pare-pareho lang kasi hindi pare-pareho lang. Hindi kapakumbabaan yan, kayabangan yan. Sakit mo naman magsalita, Father. Patutunayan ko sa iyo kung bakit kayabangan yan. Sino bang nagsabi na Diyos si Jesus? Yung sinabi ni Pedro at ni Juan sa pagbasa na ating napakinggan, na kay Kristo lamang ang kaligtasan, nasa silong ng kalangitan, wala nang ibang pangalang ibinigay ang Diyos para maligtas ang tao. Pangalan ni Jesus lang. Sino ba ang nagsabi niyan? Ang original bang nagsabi niyan ay sina Pedro at Juan? Hindi. Sino? Si Kristo mismo. Ang Diyos mismo. Patunay, John 14 verse 6. Ang sabi ng Panginoon, maliwanag na maliwanag, I am the way, I am the truth, I am the life. Hindi niya sinabing, I am just one of the ways. Ako ay isa lamang sa maraming mga daan papunta sa langit. No! Maliwanag ang sabi ni Jesus. Ako lang ang daan. Karugtong niyan, no one comes to the Father except through me. Walang makapupunta sa langit, sa Diyos, kundi sa pamamagitan ko. John 10:7, I am the gate of the sheep. I am the vine. I am the resurrection and the life. Si Jesus na Diyos ang mismong nagsabi niya. Ngayon kung sasabihin mo, pare-pareho lang, iba't iba ang daan. So parang sinasabi mo sa kanya, maganda yung argumento mo, bossing, pero hindi ganyan ang take ko. Para sa akin, marami kayo. Ano? Mayroon pa bang masasagad na kayabangan doon? Na kontrahin mo mismo, ikaw na nilikha lamang ang sinabi ng lumikha sa'yo. Besides, batay sa ating karanasan, ayaw nating ikinukumpara tayo. Lalo na ayaw nating ipinaparis tayo sa isang tao na obviously, alam mo, mas angat ka kaysa sa tao. Magaling kang player ng basketball, all around ka. Samantalang mayroong kang katunggali, nag-dunk, pero puro dunk lang naman ang alam, puro lakas lang alam. Ikaw nagdadunk ka rin, pero sinabi sa iyo, nung nakakita sa katunggali mong nag-dunk din, lakas niya, kasing lakas mo, sa loob-loob mo, uy, puro dunk lang ang alam nun. Ako nakapag-crossover ako, may long shot ako, may assist ako. Wag mo namang sabihin ka, parehas ko lang yon. Di ba? Merong bumirit. Minsan may mga ganun eh. Bumirit lang, maganda na ang boses para sa'yo. Eh yung isang bumibirit, maganda talaga ang boses, malinis. Dahil may bumirit, sabihin agad sa'yo, ganda ng boses niya, taas ng range. Kasing taas, kasing ganda ng boses mo. Sa loob-loob mo, hindi mo man sabihin ng tahasan, excuse me, mas maganda ang boses ko doon. Mas malinis ang boses. Siya puro lakas lang. Yung nanay ko, kamakailan, sorry ma ha, sample lang. Sabi niya, anak, si ganito, nagkita kami. Sabi ba naman sa akin, Mader, kamukha mo si ganito. Kamukha ko ro yun. Anak, ang pangit-pangit ng ilong nun. Pango pa ilong ko, anak. Lokong siya. Kala niya natutuwa ako sa kanya. Inulit-ulit pa. Yung kinukumpara sa kanya, may tsura din naman kahit pa paano. Sabi ko, yabang mo. See, etong punto. Ikukumpara, ipaparis mo ang nilikha sa isang likha. Ang walang hanggan sa taong may katapusan. Ang Diyos na dakila. Ang Diyos na banal sa taong makasalanan. Anong mararamdaman ng Diyos diyan? Isa pa, ayaw mo nung may ginawa kang mabuti, kahit isa lang. Pinlagiarize, o kaya ginaya yung tono, siya yung pinuri. Ikaw yung gumawa, ikaw yung nagsikap, pinalabas niyang siya, yung credit napunta sa kanya, magagalit ka, masasaktan ka. Yung iba nagdedemanda pa, naging skandalo pa. Isang kabutihan lang na ginawa mo yun na kinuha yung credit, kinuha ng iba. Kapatid, kapag sinabi mong pare-pareho lang, ang Diyos ay kaparehas lang ng iba. Ipinibigay mo, hindi lang ang isang ginawa ng Diyos, lahat ng ginawa ng Diyos, ipinibigay mo rin, isinashare mo sa... Pwede ba yon? Come on!
Nagalit nga ang Diyos kay Satanas kasi ang sabi ni Satanas daw, sangayon sa Isaiah 14:14, I will go on top of the clouds and I will be like the Most High. Anong ginawa ng Diyos kay Satanas? Ibinaba siya sa lupa dahil ayaw ng Diyos na may aangkin ng kadakilaan niya, na may magsasabing, Diyos siya. Tandaan mo kapatid, ng pinakaunang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Tandaan mo kapatid, nang sinabi ng Diyos na mahalin natin siya, ang sabi niya, mahalin mo ko ng buo. Ako lang ang mahalin mo ng buo. Kaya please ha, huwag padalos-dalos sasabihin, pare-pareho lang ang lahat ng relihiyon. Hindi ko sinasabing makipag-away, makipag-diskusyon. No. Pero, huwag mong sabihin at isipin, pare-pareho lang. Please God and not man. Ano kung maging mayabang ka sa tingin ng kapwa mo na nagsasabing kaparehas lang ng Diyos, ng Diyos niya si Kristo? Ano kung maging mayabang ka at sabihin mo sa Kanya, hindi pareho. Ano kung maging mayabang ka sa tao? Nagiging mapagkumbaba ka naman sa mata ng Diyos. Kesa naman, maging mapagkumbaba ka, kunyari lang sa tao, pero ang yabang-yabang naman ng tingin ng Diyos sa'yo. Hindi ko po alam kung ano yung salvation history na mayroon ang iba na hindi naniniwala kay Kristo. Hindi natin panghihimasukan yan. Dapat naniigalang yan kung ano man yan. Ang isipin na lang natin, yung salvation history natin, lahat ang ginawa ng Diyos para sa atin. Actually, wag mo nang isama lahat. Nasabi nga ni St. John, kung iisa-isahin, isusulat lahat ng ginawa ni Kristo, kulang ang buong mundong ito. So yung nakita natin, bahagya lang, tapyas lang. Kasi walang hanggan ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Mag-concentrate ka na lang, napanood mo yung The Passion, di ba naiiyak ka pa? Di ba natatouch ka? Kasi pinakita sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan noon, kung gaano kanya kamahal. Pelikula lang yun. Hindi pa totoo yun. Kasi ang totoo, mas masawal pa to. Ang nakita mo, artistang gumanap Diyos yung nagkaganon. There is no great love. Kaya nga sabi sa Bible, great. Wala nang masihigit pa. Isama mo pa, siyempre, mula pa nung una, na siyang nag-revolve lang naman, nagsentro at nag-culminate kay Kristo. Ganun lang din ang eksena Simula pa nung una, nilikha tayo ng Diyos, we are the crowning glory of all His creation. Anong ginawa ng ating unang mga magulang? Hindi tumanaw ng utang na loob, nagkaroon ng kasalanan. Anong ginawa ng Diyos? Hindi pa man? Pinangako na ang tagapagligtas sa libutan. At sa paulit-ulit, ganyan lang. Nagkakasala ang tao, pinapatawad ng Diyos. Hindi na napapagod ang Diyos sa paggawa ng paraan. Kasi ayaw niyang mag-end up tayo sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kung ikaw na magulang, gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Kahit pa ikapahamak ng buhay mo, masiguro mo lang ang magandang kinabukasan nito. Ganon exactly. As an analogy lang ang ginawa ng Diyos. Kasi higit pa dyan. And then, para sa'yo, pare-parehas lang. May ibebet ka bang iba na gumawa niyan? Kasi kung sasabihin mo na pare-pareho lang, hindi pa enough yung ginawa ni Kristo. Kasi kailangan pa ng iba. Para mo sinasabi mo sa Panginoon, ganda ng ginawa mo, Lord. Pero, sorry para sa akin, may iba pang paraan. Ano? May kulang? May kulang pa? Imagine, kung anong mararamdaman ng Diyos pag ganyan. Hindi ka lang naniniwala, hindi mo pinaniniwalaan yung ganap niyang kapangyarihan, hindi mo pa pinaniniwalaan ang ganap niyang pagmamahal. Ang sakit niyan. Sabi ng isang quote, if you are giving your best to a person, and this person does not appreciate what you are giving, then you are giving your best to the wrong person. Kung lahat binibigay mo na, hindi niya nakikita, baka mali yung pinagbibigyan mo ng best mo. Pero sipin mo, paano kung magkakamali, Father? Asawa ko to anak ko to magulang ko to. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ikaw ang mali-mali. Siya. Merong malaking mali sa kanyang appreciation. At ganon ang ginagawa natin kapag hindi natin ina-appreciate ang kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, wala nang ibang makagagawa ng ginawa ng Diyos para sa iyo. At wala nang ibang makapagmamahal sa iyo ng lubos. Ang Diyos lamang. Sana makita mo ito. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa banal na misa na maangkin natin
Na hindi lamang natin sasabihin o iisipin kapag may kumukontra ng pananampalataya natin na hindi naniniwala sa Panginoong Diyos natin. Hindi lang yun ang kaso. Kasi gagamitin mo rin yung mensahe na wala nang makapangyarihan, ang Diyos ko lang. Wala nang pinaka nagmamahal sa akin, si Kristo lang. Gagamitin mo rin yan sa oras sa mga problema na iyong maranasan. Panghawakan mo yan. Makapangyarihan ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Upang mas makayanan natin ang pagharap sa anumang unos.